Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang malakas na hangin at ulan. Mula pa po kagabi mga 2 AM. Nagsimula na po ang malakas na hangin at ngayon po ay malakas pa rin. Kaya mula po kagabi mga 2:45 wala na pong kuryente, walang signal lahat, walang internet connection. So ibig sabihin wala rin kaming tubig. Kasi yung tubig namin ay deep well. Kaya yan. Pero salamat po sa Diyos kasi meron po kaming sariling puso sa loob ng aming banyo, kaya hindi po kami nahihirapan sa tubig. At ngayon mga kaibigan, nais ko po kayong turuan. Siyempre, pag bagyo, walang kuryente, magagamit po tayo ng ating mga cellphone o yung ating mga lampara o kaya tawag dito, kandila, sobrang mahal po ng kandila ngayon mga kaibigan. Kaya tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng ilaw na hindi po tayo gagastos ng malaki. So, ang atin pong materyales ay asin. Siguro naman ay meron din nakakaalam, pero hindi naman po lahat ay nakaalam. Meron po tayong asin. Meron po tayong tasa dito. Ayan. At meron po tayong mantika. Ayan po. So, gagawa po tayo ng ating ilaw sa ganitong panahon ng Pasko. Ay, Pasko. Bagyo. Sorry po. Pasko na yung naisip ko. At para po makatipid tayo. Kasi ang mahal-mahal po ng kandila ngayon, no, mga kaibigan. Sobrang mahal. So, yung ating tasa. Wag po yung plastic mga kaibigan na tasa. Lagyan po natin ng asin. Ayan po ang ating asin. Dami-damihan po natin ng asin. Yan, hanggang sa umumbok-umbok po siya. Yan po ang ating asin. Natin pong siksik ng konti para po Tapos, so ayan na po yung asin natin. Medyo paumbok po yan. Parang bulkan siya. Ilagay po natin itong pinilipit po natin na tawag dito. Ayan po. Yung bulak. Tapos, ilagay po natin dyan sa butas. Yan. Tapos, takpan po natin. Yan po. Tapos, meron na po kami nito sa CR, sa kusina. Ngayon, pang ready naman po ito mamayang gabi dito po sa sala o kaya dito sa terrace. Yan po. Pag andyan na po yung ating bulak, yan po. Yan. May bulak na po. Ilagay po natin sa gitna. Lagyan na po natin ng mantika. O kahit yung mga used oil mga kaibigan. Yan po. Yan. Huwag po nating punuin. Hanggang dyan lang. Yan. Kinain na siya ng asin. So, dagdagan natin uli. Tapos, i-absorb uli ng asin yan. O, di po ba? I-absorb na uli ng asin. So, lagyan natin uli ng mantika. Tignan natin kung i-absorb pa niya. Tapos, lagyan po natin ng mantika dito sa dulo. Yan.
Dagdagan pa rin po natin ng konti para makalubog na yung asin. Yan. Yan mga kaibigan. Ang asin po natin ay 5 pesos. Tapos ang mantika po natin, yung isang bote, 35 pesos po isang bote. Yung isang bote ay kalahati na lang po. Mahigit kalahati yung natira. So ang costing po niyan ay hatiin natin yung 35. So 17.50 plus 5. So magkano na po yun? 17.50 plus 5, 22. Tama ba mga kaibigan? 22.50 ano po ang ating ginastos. Magkano po ngayon ang isang tawag dito? Ang isang kandila. Tapos ito pong 17.50 ay magdamag na po yan. So yung maghapon natin, at kung maghapon pa rin na walang kuryente, wala po ngayong gabi, so mamayang 6 o'clock po yan, sisindihan po na. Meron na pong dalawa doon sa kusina, isa sa kusina, isa sa banyo. So ito naman po ang pang terrace o pang tawag dito, pang sala. So ito po, pag sinindihan ko na 6 o'clock, hanggang magdamag na po yan na na ilaw. Tapos kung buong maghapon uli, so another 17 o 22.50, o di ang ginastos lang po natin is 35 na mantika plus asin na 5 pesos. So 40 pesos lang po sa 24 hours o higit pa po yan. So yan mga kaibigan. Tapos sisindihan ko po ang kandila para makita niyo po na yan po ay magkakaroon ng apoy. Sandali lang mga kaibigan. So, andito po yung kandila natin. Ayan. Isindihan na po natin yung ating ginawa na ilaw, lampara. Gamit po ang asin at saka mantika plus yung pinilipit natin na bulak. Ayan mga kaibigan, hindi po siya hindi po siya mausok ha, nakagaya po ng kerosene yung ating mga gas sa tawag dito sa mga lampara natin. Maliwanag din po yan kapag nandyan na po siya sa madilim na bahagi ng ating bahay. Pwede po siyang ilagay sa banyo, sa kusina, sa sala, sa kwarto. Basta wag lang pong ilapag sa may mga plastic. Dapat sa tiles yan. Basta yung hindi siya na susunog. Para in case man, di ba mga kaibigan, wala pong kapahamakan. So yan. Yan mga kaibigan ang ating improvised na lampara. Kailangan ang gamitin na tasa ay hindi plastic. Maganda nga kung stainless. Yung nasa kusina ko stainless. Ganon din doon sa banyo. Okay, wala na pong stainless. Kaya ito na pong ating ginamit. Itong mga lumang mug o tasa. O ayan mga kaibigan. Meron ng ilaw, diba? So, yun. Asin, mantika at saka bulak na gawing gasa. Tignan niyo po mga kaibigan. Dadalhin po natin sa loob bago natin patayin. O ayan, dito po sa aming sala ay madilim. Atong natin dyan.
So, meron na tayong ano. Siyempre, ngayon po ay hapon pa lang. So, kahit pa paano, di po ba? Meron na po tayong lampara. So, yun mga kaibigan, ang aking nais na i-share sa inyo. Para hindi po kayo nagagastusan sa tawag dito, sa pambili ng kandila. Kasi sobra pong mahal ng kandila mga kaibigan. Sobrang mahal po ng kandila. Kapag kerosene naman, ay puro agyo naman po yung ating mga damit, mga nakasampay, yung mga ilong natin ay magkakaroon ng agyo. Ano po. So, itong ating improvise na ilaw na asin, mantika, at tawag dito, bulak ay malaking tulong po yan. Kahit po ano used oil na mantika mga kaibigan, pwede pong gawin natin pang sabaw sa ating lampara. Yan. So, yun lang mga kaibigan ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po ay makatulong po itong aking ibinahagi na ilaw na aking pong ginawa. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Ingat po tayo lagi kasi bagyo pa. Manalangin lang po tayo palagi. God bless us all po. Bye!